There are two kinds of pasts that we look back to. Obviously, the first one is the bad past. Everybody say bad past. Bad past. Yan yung hindi ka makaandar dahil talagang bit-bit na bit-bit mo pa rin yung nakalipas na masakit. Hanggang ngayon, ayoko na galit ako sa mga lalaki. Mga manlalokot silang lahat. Kailan ka naka-experience sa ikay niloko? Nung grade 6 ako. Ilan taong ka na ngayon? 48! 48 ka na, takot ka pa. Wag naman. Hindi naman lahat ng mga lalaki manluloko. Mayroon pa rin mga tulad namin. Pero ito nakakagulat. Mayroon ding such a thing as good past. Anong ibig sabihin yan? Yung people who start resting on their laurels, alam niyo yun? Ayaw nang umabante. Kasi nagtagumpay na siya noon, ayaw na niya sumubok ng iba. You must have heard of some people who stick on to the past formula, which must have been successful in the past. Kaya sa kanyang negosyo, laging ikikwento, kasi noong 1975, yan ang ginawa ko, kaya wag mo kong tuturuan, Talagang ganito na, ganito kami noon, hanggang ngayon, ito ang... Well, yes. It might have been successful in the past, whether it's in your business or in your way of rearing your kids or even in community building. But hey, I've learned so much from Brother Bo, who keeps on reminding us that the vehicle that brought you to where you are now will not be the same vehicle that will bring you to where you want to go. Did you get that? Yes. Why? The world is changing. Technology is changing. People are changing. Change is coming. Nagbabago talaga ang mundo eh. Kaya oo, tama yung ginawa mo noon. Pero baka hindi na tama ngayon yan. Iba na ang pamamaraan sa mga bata. Iba na ang may K-12 na, di ba? Mayroon kung ano-anong pagbabago. Kaya minsan, hindi makaandar yung mga tao. Hindi dahil sa nagkamali sila, kundi dahil matagumpay sila, pero pinagkapitan na yung tagumpay na yun, they shut themselves to change and to new things. Ako may papakita ko sa inyo yung video. Lagi kong pinapalabas to, pero kahit na napanood yun na, nakakatuwa pa rin. Kasi tanong ko sa inyo, nasubukan niyo nang ma-stuck sa elevator? Yes. Ay, nakakatakot. Ako, na-stuck ako sa elevator eh. Talagang nanginig yung tuhod ko. Bakit? Kasi nung na-stuck ako sa elevator, 12 o'clock ng gabi. Sa isang retreat house sa Tagaytay. Takot ako, nag-brown out. Alam niyo to kung nung buong araw na yon, have faith. Pero pag na-stuck ka sa elevator, talagang magpapanik ka eh. Tanong niyo bakit? Bakit? You're helpless. Mag-aantay ka lang ng tulong sa labas. Either bumalik ang kuryente o may tumulong sa'yo. Buti, ilang segundo lang bumukas na, labas ka agad ako. Mga siguro, mga 2 taon na kundi nag-elevator mo. Nakakatakot. Pero ito yung sunod kong tanong. Kinig kayo Nasubukan nyo na ma-stuck sa escalator? Panoodin nyo ito. Run it please. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, somebody please do something. I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do. Lakpakan na natin itong 2 genius na ito. Ma-stuck ka sa elevator, maintindihan ko ba, baka magpanik ka, sumigaw ka. Pero ma-stuck ka sa escalator. I have a 6-year-old daughter and even she would know what to do. But in case you forgot, paalala ko sa niya, pag na-stuck ka sa escalator, ganito gawin mo. Igalaw mo isang paa mo, isunod mo yung isa-isa, tapos pagsalit-salitin mo.
the video sounds ridiculous, sounds crazy, but you know what? Ask me what? Why? Millions of people are stuck in the escalator of their lives. They shout and they scream and they blame people for getting stuck. People who may have failed in their life, tapos ang sisisihin lang kasi mga magulang ko, kasalanan nila ito. Naghiwalay kasi sila. Ay, produkto din ang hiwalay ng magulang. Alam ng marami yun. Ha? Kaya pag may mga estudyante ko, hiwalay ang magulang, bumagsak sa school, grade 1, grade 3, naunawaan ko. Kaya pag may bagsak na naman ako, kasalanan ng magulang ko ito. Anak, college ka na. Magulang mo pa rin may problema dito? Magulang mo ba sumagot nitong test mo? Hey! Mag-move on ka na! Ha? Kaya mo nang kumilos? Kaya mo nang gumalaw? Kaya na nating magbago at umandar? Move on! Iba natatakot dahil baka nga matagumpay na sila noon, komportable na, or na-trauma sila. But let me remind you, sa panghapon lagi namin sinasabi, kung maganda ang buhay mo ngayon, mas meron pang magandang mangyayari na nag-aabang sa iyo.